sa gown na ito? Hindi lang ako ang lumaban sa entablado. Kasama ko ang designer na nagtiwala, nanindigan at nagbigay buhay sa bawat tahi. Ito ang suot ko sa Miss Grand International Evening Gown segment. Hanggang sa sandaling ako ay makoronahan bilang Miss Grand International. Isang Phoenix-inspired piece na sumisimbolo ng muling pagbangon. Ang kulay kahit, simbolo ng tapang, apoy, at lakas na muling sumisiklab. Hindi ito basta gown. Ito ay kwento ng pag-asa, sining at tapang ng bawat Pilipino. At ngayong umagang ito, buong puso at pagmamalaki kong ipinapakilala sa inyo ang taong nasa likod ng iconic gown na kinilala sa local at international stage. Mga kada, ang nag-iisang Rian Fernandez. Grabe, maluha-luha, goosebumps, iba-iba po yung pakiramdam. Kaya naman, eto na siya para makakwentuhan natin, the one and only, Rian Fernandez! Hello. Hello, Daddy. Good morning. Bati ka muna sa mga kada natin. Is this the first time, Daddy, na inilabas mo itong gown na to? Yes, para sa'yo. Totoo, kasi nakikita naman natin maraming nang gumaya, 'di ba? Yes. Maraming na-inspire sa gown na 'yan. Daddy, kumusta? Daddy Rian, how are you? Na-overwhelm pa rin ako kasi first time natin magkita ulit ngayong taon na to. Yes. At na-interview namin si Rian Fernandez before nung ginawan naman niya ng gown yung nanalo noon na Miss Universe USA. Right, si Arboni. Arboni. Pero through Zoom lang tayo noon Oo, dati. nag-interview. Pero eto pala, meron pala siyang sign na ikaw pala ang gagawa ng gown ko. So eto na, noong una mong marinig ang kwento na I will be joining Miss Grand and you will design the gown first for the Philippines. Kumusta yung pakiramdam? What made you say, sige, ako nagagawa, go? Siyempre nung una kong yon, winner na agad. Yun nasa isip ko. Pero siyempre, nandun pa rin yung fear na, kasi Philippines yung dadamitan mo. So mas malaki yung pressure sa akin as a designer and also sa candidate. So dapat mag-jive talaga, tsaka 100% talaga maging sobrang ganda nung damit. Kasi alam mo naman ang Filipino fans, sobrang mahirap silang i-please. Yes. Totoo yan. Kasi nadamitan mo iba-iba, di ba? Iba-ibang international queens from different countries. Challenging ba kapag Philippines ang dinadamitan mo? Oo, super challenging. Kasi may mga comparisons, ganon. Hindi kagaya pag sa ibang countries, kung ano lang yung gusto ko, tsaka gusto din ng candidate. So parang hindi masyadong pressure. Malaki yung pressure kapag Philippines. Sobrang. No? Parang akala mo okay na yung ginagawa nyo, pero yun pala, meron pang gusto, mas gusto yung Filipino fans. Kasi iba natin ituring yung pageant dito sa Yes, atin. true. And as you can see, there's so many people who made, it was such an iconic dress that there's so many inspired gowns Yeah. afterwards. So for this one, what inspired you to make this gown? What was the inspiration behind it, the story? The inspiration behind the gown of Emma, because Emma competed before in Miss Intercontinental. Yes. So, ang naging ano ko doon is parang rise from the ashes. So, yung moment niya doon, hindi kasi siya pa sobrang hinog dati. Kasi baby girl pa lang siya noon. 2019. So, yun. When I asked to do the gown of Emma, ayun. So, yun yung naisip ko agad-agad na Phoenix talaga yung bagay sa kanya. Parang grand comeback talaga siya. Yes, so that's even for the iconic color as well. Yeah. Phoenix inspired talaga from her story. From the color kasi, parang siyang nag-brainstorming na nun eh. Ah, Nag-brainstorming na yung team. Parang hindi lang siya basta
Ganun ka ba talaga, Daddy, na parang hinihingi mo rin yung kung ano rin gusto ni client, ganun? Ng Very important candidate? yon. Kung kunyari, may candidate na dalapit sa akin, very important yun yung ihihingiin ko talaga kung ano yung gusto nila. Kasi syempre, hindi naman ako yung magdadamit at first. So parang ang mangyayari, yung basis is the color muna. And then kung nyari malayo sila, I will search dun sa Instagram, mga social medias nila kung ano yung bagay na color. Pero dahil nga nandun si Emma, kami, color testing ng mga different colors ng gown. So dun siya sa orange talaga nagpo-pop up. Parang color ang analysis. ang ganun. nangyari nun, ilang gowns yung sinukat natin, Dad? More Parang than more 10. than, oo. Ganun. Iba-ibang Wow. colors. Nag-start kami doon sa favorite color ko na laging nasusuot is red. Yes. Yan. Red, blue, green, lahat yan. Different shades of green, blue, white. Lahat yon trinay namin. Hanggang sa nag-end up kami, yung last na trinay ko ay yung orange na nagawa na ni Daddy. Hanggang sa sabi, okay, eto na. This one na, Kasi Daddy. di ba wala tayong orange? Tapos tumawag ako dun sa isang candidate na kung meron pa yung orange na gown. So, yun. Pinadala pa. Pinadala. Oh, and also kasi you said your favorite color is red, right? And for Phoenix, parang pwede din red. But that's a part of what made it so iconic, the orange. Kasi you Yeah. don't really see that color on stage, right? It's a very hard color Very actually. hard. Paano yung ano mo, Daddy? Paano ka mag-drawing? Paano mo sinisimulan na etong design? Halimbawa, yung design na yan, paano mo naisip na, ay, ganitong cut yung bagay kay Emma, Yes. ganitong design yung bagay sa dadamitan ko? Pag mga ganun kasi, chine-check ko talaga yung social media na naman. Babalik tayo doon. So, tinitingnan ko yung Background body check talaga. proportions. Para kung nagsi-CI. So, Oo, matagal, mahabang iche-check. process. Kasi kunyari mahaba ba yung torso o kaya maiksi ba yung shoulders, ganun. So pag proportion naman yung candidate, medyo mas okay. Kesa dun sa minsan kailangan mong itago, tapos i-highlight yung iba para maitago yung mga flaws nung katawan ng girl. Yun. Yeah. Ano yung Yeah. challenging part as a designer? Challenging part as a designer is to maintain, tapos to be not so parang to bring out the best. Parang hindi Sa yung dinadamitan dapat mo. hindi lang siya maganda ganun. So yun, to maintain yung parang kung dapat maganda lagi yung pinapakita, gano'n. Yun yung parang challenge as a design, for me as a designer. True. Ano- Yeah, Go. because like for example, if you feel confident in your gown, it will really show on stage, right? Yeah. So I guess finding a balance between your art, tapos making your client or pleasing your client so they feel the most beautiful. That's the Yeah, challenge. Just the challenge. Kasi parang, for me, parang dapat confident muna si girl and happy siya. Yung candidate, happy siya talaga kung ano yung susuot niya. Kasi dun mag-graduate sa stage. Kahit sobrang simple yung cut, simple lahat, doon mag-graduate sa mukha niya na maganda talaga siya sa stage. Kasi happy siya. Yes, true. That's the most important So, thing. kumusta naman, Daddy, ang pakiramdam nung nanood kayo live, di ba? Andun kayo mismo sa Bangkok, Thailand. You watched Miss Grand International. How was the feeling when you saw me went out the stage wearing that? Anong pakiramdam, Daddy? Or kahit hindi ako, yung mga nadamitan mo na, May na napanood mo sign live. na talaga nun nandun. Kaya lang mag-isa ko kasi doon. Doon sa harap, parang wala akong kasama masyado na Gusto ko kasi sana yung parang, pero syempre, parang ang nangyari doon, may sign na, pero hindi ko pa kino-confirm kasi parang mahirap kasi na mag-expect, di ba? Lalo na back-to-back. So, pero alam ko na sana Pinipray ikaw mo. na kasi yun eh. Nag-goosebumps ka rin ba, Daddy, when I Yes. went out? Kasi akala ko iiwan mo yan. Kasi, Kasi pag iniwan mo, baka magkalat, tapos may issue na naman. So, Kasi po, dalawa to, parang hiwalay yung yung feather na yan. So, ang nangyari kasi, same concept kami nung lumaban ako ng Miss Grand Philippines, which is yung yellow gown, iniwan ko yun. Yung pa-reveal Yes. itself. Kasi parang grand, so naisip na may reveal something. So akala yata ni Daddy, iwan ko yun. Hindi ko siya may iwan kasi papagalitan kami ng production. yes, kaya nga, baka pag Bawal. ganun
Inisip ko rin din talaga, sabi ko, paano ba ako maglalakad dito? Kasi kailangan nakatago muna siya, hindi mo na makita agad yung design ng gown. And narinig ko din, I'm sure narinig mo rin, Daddy, nung pag-reveal, narinig mo may mga tao, no? Yes. Lahat Iba sila yung doon. reaction. Oo, sobra. Tapos nagko-congratulate na sila lahat sa gilid. Parang ganun. So parang yun, na-feel ko na. Kamusta Nasa'yo naman na. yung Kasi nga pakiram- sobrang grabe yung level mo doon sa mga ibang candidates. Pero kumusta naman yung pakiramdam, Daddy, na ang dami na ring na-inspire na gawin yung ganitong gown. Tapos parang sa mga pageant, may mga gumagawa na rin ng ganyan. May na-judge nga ako na ganyan din yung inspiration. Natutuwa ako, syempre. Kasi nga, syempre yung parang pag ginagawa nila inspiration, it's the highest form of appreciation na sobrang ganda ng damit. So parang ako, na-overwhelm ako. At saka nahahappy ako na nakikita ko yung dress na parang Ginagawa inspiration. minumultiply ng mga designers. Yeah. And it's not just this gown. You have a lot of other gowns that have inspired a lot of other people that's as right. well. So for you, after working with so many beauty queens, a lot of impressive clients, do you still have a dream client that you want to dress one day? Yeah, I still have. Ano pa ba ang Gusto kong dream damitan ng si nag-iisa? Rian Fernandez. My dream is to at least to continue Continue. to be better. Parang sana, and I hope na globally yun yung parang ultimate ko to really achieve what I really want. Still Yung sa- chasing those dreams. Yung sagot mo kanina, Daddy, ano yun? Sinong gusto mo pang damitan? Kasi yung gusto kong damitan si ano? Ako, my Si dream. Alpha ba? Ako, my dream is to one day be dressed by si Of Sir course. Rian. May bas-bas na, di ba? Iba kasi, iba yung feeling talaga, di ba? Kaya naman, Daddy, ano na lang yung message mo sa mga designers na ginawa ka ring ginawang inspiration yung mga gowns na nagawa mo na rin? Ang advice ko sa kanila is to put always love into your work, and then I was just a dreamer also like you before. So parang I didn't expect na parang ma-achieve ko yung kung ano man yung ano. Pero I'm still learning naman. So just continue to push your dreams to the limit. So parang go lang. Ang dami ring beses nag-try, Daddy. How many years are you in the industry? It's my 16th year. Diba? Imagine, how many years before ka talaga pinaka nakilala? Yung parang sa tingin mo nakagawa ka na ng mark. Di ba parang may ganun na sa tingin mo parang, eto, parang nakikilala na pa konti-konti. Parang mga 2016, parang ganon. Nung dinamitan ko si Chalita Swansonay, Miss Universe Thailand. So it parang took you like doon. almost a decade. Pero sobrang daming mga challenges. Parang kung nabalitaan mo, parang na ano ko, parang half paralyzed. May mga ganong mga eksena. Kasi dati, hindi ko kayang i-control yung emotions ko. So parang dinidibdib, ganyan, I lahat think yung... kapag creative ka Oo, talaga, you ganon. have creative mind, no? Yes. Yun na yung way. So, marami talagang challenges before mo marating kung nasaan ka ngayon. So, what is your advice to all the people that are dreaming na mapunta rin sa posisyon mo ngayon? Just to continue to accept the challenges that comes along the way. Kasi hindi naman siya smooth sailing na tuloy-tuloy na ganon. So, yung lang kasi yung nakikita natin, di ba, na parang pag, na-notice na, so tuloy-tuloy na. So, parang, pero sa likod nun, sobrang dami pa rin. Alam mo naman yun, di ba? Yeah. Oo, ganon. Ang So, journey. just keep going, wag bibitaw, tibayan lang yung loob, ganon. At wag magbabasa sa social media. Filter! May ano rin ba? Kasi sa mga beauty queens, may mga bashers din. So, sa Yes. designers, meron din. Meron din kasi syempre hindi mo naman sila dadamitan lahat. So lahat yan may mga kanya-kanyang pets. So kunyari, ikaw sinuport ko, syempre yung ibang mga supporters ng isa, i-attack ka sa designer. So, hindi ka nagbabasa. Hindi na ako nagbabasa. And surround yourself with good people talaga. Yes. The environment is really important. That's Support why system. thankful din ako with Daddy Rian, Daddy Enchong, and Brian, and all the mga nakasama, mga ates
ni Daddy Rian. Kasi ilang tao ang gumawa nito, Daddy? Mga 12. Wow. Pero wala kasi ako noon nung ginagawa yan, di ba? Wala kami nila Yun Daddy and Chong. Wala siya in person dun sa shop. So, inano niya yan. Parang tirinas niya yung Virtual. mga ates. Kaya yung credits wala sa akin. Dapat nasa mga staff ko kasi virtual yan, hindi ko talaga siya nakita. Kasi nung pumunta si Emma noon, palipad na kami noon. So, nagkita kami for the color lang. Tapos umalis na ako, yung illustration ginawa ko na sa ibang bansa. Tapos send. Ganon lang. Tapos yun na eh. Habang Naging nagpipiting ganyan ako, virtual lang kami nag-uusap. Yes. Tapos magkaiba pa yung oras. It takes a village talaga. Totoo Takes a naman. village. Kaya maraming salamat po. And eto na. Alam namin na napakarami mo nang binihisan mula local hanggang international stage. Kaya ngayong umaga, may konting challenge kami para sa'yo, Daddy. Dito tayo. Yes. Dito natin gagawin kasama itong Phoenix-inspired gown. It's so pretty! As a pageant fangirl, and a pageant fangirl, Kaya nga. it's really different when you see it in person. Yun. Okay, so, ito na. Eto na. May ipakita kami mga gown na ikaw mismo ang gumawa at hulaan mo kung sinong queen ang nasuot ng bawat isa. Mahuhulaan ko ba? Pag hindi mo nahulaan yan, Daddy, ewan May ko na lang. consequence. No consequence. Eto, hulaan mo sino ang nagsuot. First photo. Patingin nga. Ito, sino yan? Siyempre, si Opal Suchata, may Thai queen. From Thailand. Tama, Daddy. Opal Suchata, Miss Universe Thailand 20... Oh, no. Opal is Opal Suchata, yan yung ginamit niya ng Miss Universe 2024. 2024. Yun. Imagine, no, nakakarating na rin talaga ng iba't ibang bansa. Next photo. Ay! Si Reina Hispano-Americana 2024 Diamante. 2025. 2025. Diamante. Ano namang inspiration itong gown na yan, Daddy? Yung spirit, kasi gusto ng stylist, tsaka nila Dia Gilded kasi, so gold. Gilded. Gilded look. Okay. Next photo. Five, four, joke lang. Daddy! Daddy! Si Daddy Emma. and Joe, kailangan ng tulong. Wala. Daddy. Nikki Benafe. Tama ba ko? Tama. Kasi hindi yun yung winning gown niya. Okay. Sinuot lang to during Yes, sinuot. the So shoot. yung mga staff ko yung nagbigay kasi ng damit, hindi ko alam. So it shows na talagang malaking Nikki. tulong. Yellow kasi yung winning gown niya. So yun. Yun. O, alam nyo na. Next photo, lagot ka, Daddy. Ay, eto. Kilalang kilala. Ang gown na yan. Miss Eco International 2025, Alexi Brooks. Yes! Ano inspiration niyan, Daddy? Ang ganda niyan. I love it. Kasi nga yung niya, pasarela daw niya, parang washing machine. So may ganun-ganun, twirl. So gusto nila medyo parang yung humahampas daw sa stage. Panoorin nga natin kaya yung ganun. video kung talagang nag-washing Yes, machine yan. So, ganun. for Emma, Phoenix, for Alexi, washing machine. Yun pala. Parang spin. Yun yung tawag ng pasarela trainer lang naman yan. Nung tumawag siya sa akin. So naisip mo ito. Kasi kapag nag-washing machine, may isasampay. So may nakasampay sa Kasi yan yung original. Yan yung original ko na design nung sumali siya ng Miss Universe Philippines pa lang, local. Okay. Pero hindi yan yung nalabas. proof. Yes. Okay, last photo. Hello. Ay, ano din to? Iconic gown Super din to. iconic to. Diba? Grabe yung waistline. Si Miss World Asia. Pero ginamit niya to nung Miss Universe 2020.
2020. Two. Krishna Gravides. Yes. 2022 ba? 2023? 3? Nalilito 23. na ako sa year. Krishna, Pero siya po ang Confirm po. current Miss World Asia. Iconic din yung gown na yan. In fairness, Daddy, yan na, anong inspiration Pinagpawisan niya? ako doon. Meron pa, di wala. Anong inspiration naman ng gown na yan? Si Krishna kasi, nung nag-send siya ng application niya nung Miss Universe Philippines pa niya, parang 27 yung waistline niya. So, kaya ko may naggawa ng illusion na parang may parang column dito na black para at least sumexy siya. Tapos sabi ko sa kanya, 23 ang gagawin ko sa'yo. Eh, nung final fitting namin, naging 23 siya. So, in-adjust namin ulit. So, lumit na naging lumit. 15 na lang So, yun. naging ganon. Parang mga 21. Ganon. Wow! Ito Ano yung din. pinakamaliit na waistline na nagawa mo na, Daddy? Kay Anita, 19. 19. Grabe. If busog siya, 19 Busog, pa din. 19 and a half. 19 and a half. Or 19 and 3/4, depende. Pero lahat ng pinakita natin ay for pageant gowns. Pero ano rin ba kayo? Gumagawa rin ba kayo for different events? Yeah. Like gumagawa kami. weddings, Debut. ganyan. Oo, yun talaga yung dati kong ginagawa. Pero gumagawa pa rin kami ng sa weddings, sa debutants, sa mga formal, mga sa boys, And gano'n. sometimes you also do fashion week, Daddy. Yeah, nakilala lang kasi ako sa pageantry. So, sa page ko, puro ganyan yung nandoon. Pero gumagawa po siya ng iba't ibang gowns sa iba't ibang events naman. Kahit anong events po yan. Yes. So if you want to inquire, inquire. May manager. Yes, manager na ako. Sorry. Okay, so Sir Rian, para naman mas marami kapag mag-inspire, sorry. Mas marami ka pang I'm also like that. ma-inspire. Like sometimes I don't like, I don't. You don't, yes. Yes. True. Hanggang yes. So cute. Saan ka ba Jasmine. pwede i-follow? Just follow me sa Instagram. It's Rian Fernandez 888. There you go. Yun. Ayan po, nandyan ang kanyang social media accounts, Facebook, Instagram. You may follow and message Daddy Rian if meron po kayong inquiries. Again, maraming salamat, Daddy, for Thank you, your Emma. time. Thank you, Jasmine. Thank you also Thank you, for thank you. bringing this gown. This is the first time na nailabas siya sa public. Parang once ko pa lang yata to nasuot sa isang endorsement, no? Iba pa rin po yung feeling. Iba. Goosebumps pa rin. Thank you, Daddy. Thank you po. At baka may ako dito. At sa Pandaigdigay Entablado, hindi lang tayo tagapanood. Ang Pilipino po ay lumilikha, nangunguna at hinahangaan. Patunay na ang ating talento ay kayang makipagsabayan sa mga pinakamahusay sa mundo. Tulad po ni Rian Fernandez. Yes, thank you, Sir Rian, for being here Thank you, today. Jasmine. Thank you for sharing your artwork and Thank you po. everything. Thank So you, mga thank you. kada, Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.